Ngayong araw pala guys, pumunta kami sa shop namin dito sa Batangas para magkabit ng CCTV sa tindahan. Kasi syempre nakakatakot na talaga yung panahon ngayon. Hindi natin alam kung kailan tayo susuguri ng mga masasamang loob. And guys, bali nga pala, kinausap ko na lang yung kasamaan ko sa trabaho na siya na lang mag-install. Dahil kung kukuha pa ako ng mga kontraktor or yung mga CCTV installer, mas mapapamahal ako. Ang ginawa na lang namin guys, pumunta na lang kami sa Shopee, bumili na lang kami ng CCTV tsaka ng recorder. Kaya kami na lang nag-i-install. Bago pala yan guys, pumunta muna kami dito sa DIY dahil kailangan namin ng mga gamit para magawa itong installation ng CCTV natin. So kumuha kami dyan guys ng mga tie wire, tapos mga torx screw. Kumuha na rin kami ng mga pangbakal na tornilyo. So syempre pinipili namin yung mura. Malaking bagay din kasi guys yung pa 20-20 na matitipid natin. Syempre pang merienda din namin yun. Dahil wala nga kami guys dalang bracket at hindi kami prepare dahil nagkabiglaan lang. Dahil may busy na ako sa next week. Buti na lang may nakita kaming bracket dito. Gagamitin pala namin to guys para sa DVR niya or sa recorder ng CCTV. Kailangan kasi namin ilagay ito doon sa lugar na kumbaga ligtas siya na ma-access ng mga tao na bigla-bigla na bubunutin. Ang problema kasi dun guys, pagka masyadong accessible sa tao, minsan masagi yan, di wala ka ng recording. So pag nag-i-install po tayo ng CCTV, be sure po na yung pinakamahalagang part, lalong-lalo na yung DVR or yung pinaka-recorder natin, ay i-secure po natin. Kasi baka mamaya pag nagalaw yan, wala ka ng recording. Pero syempre dapat from time to time, titignan mo rin siya kung nagre-record. So may mga palatandaan naman yan kung nagre-record yan or hindi. Bale, bumili na rin pala kami guys ng patch cord dito, yung parang pinaka-LAN connection niya from DVR to internet. So kailangan kasi to guys para ma-connect mo yung cellphone mo doon sa mga CCTV niya kahit nasa malayong lugar ka. Kasi guys, itong shop namin sa Batangas is talagang bihira lang na mapuntahan and kailangan ko ma-monitor to sa cellphone ko. So kailangan namin ng network from DVR to pinaka-router natin. So kahit nandito ako sa Laguna, makikita ko siya. So mamaya papakita ko sa inyo guys kung paano ginawa itong CCTV na to. Bali nga guys, ang unang ginawa namin dito, tiningnan muna namin yung pinaka-area ng tindahan kung saan kami maglalagay. Then after that, tsaka kami naglagay. Kumbaga nilayout muna namin. Kasi guys, pag naglalagay tayo ng CCTV, dapat titignan din natin yung mga entry at exit point at tsaka yung kung saan nag-ooperate yung ating operation. For example guys, dito sa lugar na to, kailangan namin lagyan siya dito sa labas para makita namin yung pumapasok. Then pagdating dapat guys, pagpasok ng customer doon sa loob, meron nakatutok sa kanya. And doon naman sa lugar kung saan nagkakaroon ng transaksyon, nag-uusap yung tindera, yung staff, tsaka yung customer, dapat meron din. And syempre, meron din dapat doon sa pinakaloob ng table nyo or counter nyo, meron din dapat doon. Lahat dapat yan guys, tinitignan nyo pag nagpapalagay kayo ng camera. So dapat wala mga blind spot para wala rin pagtaguan yung mga staff nyo. Kasi minsan guys, pagka may mga blind spot dyan, doon magstay ang mga yan. So habang kinakabit nga namin dito guys, meron mga pumasok na mga ilang customer at yan nga sila kuya. Maraming salamat kuya sa pagkabail ng LS2. So nakakatawa lang guys na talagang yung mga brand natin ay tinatangkilik ng mga tao. Dito guys sa part na to nahirapan kami. Kasi ang hirap ilabas yung kable papunta dito sa CCTV sa labas. So nag-isip kami ng paraan, nagbutas kami doon and hindi lang namin alam kung uubra siya mamaya pag sinarado yung roll up. Sa part naman na to guys, kung nakikita niyo yung mga kable na yan, parang panset, napakadaming kable. Buti na lang naisipan ni Mark na tanggalin yung dating pinaglagyan ng aircon. Meron kasi siyang awang. So naisip niya na doon na lang namin itatago yung mga kable. Kasi guys, tingnan nyo, napakadaming kable yan. Kung naka-expose siya, napaka-pangit tingnan. So pag nagkakabit tayo guys ng CCTV, kailangan din talaga ng diskarte. Ito nga pala guys yung binili namin na bracket. Tapos nakapulot kami ng kapirasong plywood dito sa may tindahan. Kaya buti na lang guys, saktong-sakto talaga siya. Hindi namin plinano yan na nakakita lang kami ng maliit na na tabla. Yan guys, so parang pinag-anuhan ng masilya. Pero okay din. Kaso nga lang sobra-sobra yung tornilyo, kailangan namin siyang putulan. Buti na lang guys, yung mga power tools itong kasama ko. At talagang kompleto yan guys. Tingnan mo naman yung grinder na yun, napakaliit pero napakamahal niyan guys. Halos nasa below 10,000 ang price niya. Pero napakaganda. Ang lakas ng RPM.
Kaso nga lang, pang maliitan lang hindi pwedeng mamalakihan. And another guys, itong power tools ni Mark na pang ano siya, kumbaga para siyang jackhammer. Pang madiinan na pang maputas, power tools siya. So yun, buti kumpleto siya. Siyempre ako tamang pa-cute lang kahit wala naman talagang inaambag. Siyempre, ayan, hinahawakan ko yung pinaka-bracket para hindi rin mangala yung kasama ko kasi siya lang naman talaga yung gumagawa ako. Tamang pa-cute lang ako dito sa video. Ayan guys, so ang daming pansit to. Pero mamaya guys, makikita nyo yan, mawawala lahat ng wire na yan, matatakpan yan. So guys, sa mga ganitong pagkakataon, pag nagpapakabit tayo, hanap tayo talaga nung installer na may nalalaman tungkol sa mga, especially sa wiring. Kasi guys, napaka-delikado talaga niyan. Or, hindi naman delikado sa part ng CCTV. Kumbaga, napaka-risky ng wiring. So, dapat secure yung wire na hindi siya matatama-tamaan na magkukos ng intermittent or yung pagkaputol ng connection natin. So, dito guys, kung makikita nyo, binubutasan ng holso yan para dyan ilulusot yung wiring natin. Buti na lang guys, talaga merong ganyan dito, nasaktuhan lang na dyan yung position ng aming CCTV recorder. So yan guys, tinatanggal ni Mark yung pinaka labasan ng wire. So talagang diskarte lang din minsan. Pagka wala kang diskarte, talagang wala. So yan guys, yung pinaka wire harnessing natin para hindi siya kalat-kalat. And kung makikita nyo yan, marami pang wire yan. So ipapasok naman lahat yan doon guys. Kumbaga tinatansya-tansya lang kasi yan muna ay. Kumbaga sukat-sukat tapos tsaka ipapa-finalize. Ganun talaga guys pag nagka-install ka. So ako naman dito, tamang lang din, kunyari may ginagawa. Inuusad ko lang pala yung mga helmet guys kasi ginalaw namin yan. Diyan namin pinadaan sa kornisa yung pinaka kable ng mga CCTV. Kaya minub namin lahat yan. So napagod din ako. Siyempre kailangan kunyari. Joke lang. So ayan guys, dito kinakasanayan ni Mark. So kung makikita nyo talagang yung pagkakasalansan ng wire maayos. So pag dumating yung time na kailangang i-troubleshoot yan, hindi kami mahihirapan. Ang nilalabas na lang pala dyan guys yung pinaka dalawang terminal ng pinaka CCTV. So dalawang terminal, yung isa dyan guys yung power, yung isa yung pinaka network niya. Kung naghahanap nga pala guys ng installer ng CCTV, comment lang po kayo dito. Hindi po kayo magkakamali sa pagpili sa amin. Pwede rin kami guys magawa ng electrical or kahit na anong related sa electrical work. Kayang-kaya po natin yan. So PM lang po kayo kung may gusto kayong ipagawa sa amin. So ito pala guys, dito naman sa part na to, isa-set up na namin yung pinaka recorder niya. Kasi guys, binili namin tong recorder. Wala pa siyang pinaka memory. So yung hard drive niya. Ikakabit pa namin yan guys yung hard drive sa loob ng pinaka DVR. So kami ang magkakabit niyan. Meron namang mga tornilyo yan guys. Ikakabit mo lang yan dyan. Meron lang siyang dalawang connector na wire. So madali namang hanapin. So pwede nga kayo guys mag DIY nito. Basta ingat lang din sa pagkakabit-kabit. Tsaka yung ang pinaka lang naman dito guys yung wire. Minsan kasi naikabit mo na tapos merong nasugat na wire, nasira o naputol yung connection, ng hirap. Ito naman guys, madali lang to. Hanapan nyo lang ng butas yan. Yung apat na yan na tornilyo ng pinaka DVR tsaka nung pinaka memory niya. So after nyan, nakakabit na namin. Kinakasa na namin yung mga connector. Ang problema guys, nagka-problema yung patch cord namin. Ayaw niya mag-configure guys. So kailangan kong ibalik to doon sa pinagbilan ko. Buti na lang guys, mabait yung napagbilan ko. Pinalitan niya naman guys. Pero after no, naghanap muna ako ng monitor guys kasi kailangan talaga namin ng monitor para makonfigure ng maayos yung ating CCTV camera. Ito pala guys, nabili namin yung TV na Astron. So, TV siya. Pwede siyang panooran, kaso nga lang, syempre, pang monitor lang talaga siya ng CCTV natin. So, magandang or malaking bagay din guys na may monitor tayo ng CCTV sa shop natin. Kasi makikita ng mga masamang loob na naka-record sila. So, hindi na sila magtatangka guys na gumawa na kung ano man or magdadalawang isip sila. So dito guys, may mga question kasi dito sa configuration na kailangan ko sagutan. Kaya ginagawa namin yan guys. And after namin ma-configure, inayos na namin yung pagkakasalansan dito. Tapos, ayan na siya guys. Kompleto na yung 8 camera. So paano ba yan? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood and God bless us all. Bye!